Ito na yung content na sobrang dami din nag-request sa akin ng mga nakaraang araw and linggo. Si Crosta Bento 3 versus Beta Hapon 15 years katapusan Keeper Edition or Hydraulic Edition. So aalimin natin ngayon sa vlog na to kung sino nga ba yung mas sulit bilhin sa dalawa. Magkalapit yung presyo nila, hindi nagkakalayo. Like, comment, share, subscribe. You're the last one. Complete the mission. Ito na yung content natin kung sino nga bang mas sulit bilhin sa dalawa. Si Crosta Bento 3 o si Beta Half Moon Keeper Edition na naka-cable actuated hydraulic na. So unahin natin, quick buy check, si Beta Half Moon Keeper Edition. So yung frame nito, nung sinukat ko, size 45 lang pala to. So dati kasi malalaki to, nasa size 50. Pero ngayon, 45 yung nandito. Hindi ko lang kung meron pa mga sizes yan. Pero ito minabudget natin currently, size 45. Effective top tube naman ito ay 56. So medyo mahaba-haba. Ganyan din yung size ng top tube ng aking Beta Half Moon 15 years katapusan. So yung frame nito, makinis na sa kanyang seat tube, head tube, down tube. So kita-kita dito yung kinis niya. Yung cable routing, lahat ay naka-full internal sa left and right side ng down tube. Ayan, magkakasama na dito yung brake cable sa likod. Ayan yung FDRD. Head tube ni Beta, ayan, straight lang siya dito. Yung lagayan natin ng ulam o ng beer, meron sa down tube, dito ay wala pero bakante. Mas okay pa sana kung meron pa dito isa. Kaya pa naman siguro yan. So yung kanilang FD ay Sensa Ignite, clamp type yung ginamit dito. And yung kulay nito, yung decals niya, nandito yung keeper, ito yung Beta. Sa Chinese ko, sa Japanese ko di ako nagkakamali. And nandito yung branding ng Beta. So yung frame nito, feeling ko parehas lang doon sa frame ng Beta Half Moon ko, yung unang version. O yung 2021 version yata yung sa akin. So ito, FD ay Sensa Ignite clamp type. Ito naman ay bakal pa to. Ito nagkakamali, 4250 to yung bilang nito. And 170mm Beta square taper pa siya. Yung chain niya stock lang. So yan yung pangkaminiwan sa mga mababay-check natin. Sa ABD, meron siyang RD guard na kasama. Pag binili mo dito, tanggalin mo na lang, dagdag din kasi yan pag nag-ride ka. Yung RD nito ay Sensa Ignite din. So 9 speed yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 speed. Ang ginamit dito, 11, 40 teeth. So nagulat ako, medyo malaki-laki pala to. 40 teeth yung ginamit dito. Yan yung 34, yun yung 40. So okay na okay to sa mga ahonan and long ride sa mga ganitong klaseng kalaki ng teeth, no? Hubs naman ito ay alloy and silver bearing na rin. Spokes, everything is stainless steel. Double wall alloy yung kanyang rim. Hindi nga lang ito naka-press na valve. Ito ay naka-shredder valve pack and kumikinang yung kanyang rim dito. Yung gulong ay compass, ang gulong na di kaniligaw, medyo malapad to. 700 by 40C. Ito yung 700 by 40C. So, yan yung pinakasagad na siguro niya. Sobrang lapad na niya. Pag kinulang ka pa dyan, ewan ko na lang. 45C. Sobrang lapad na niyan. So, feeling ko yan na yung max niya. Sa likod, 160mm rotor, 6 volts, and quick release. Nandito naman yung kanyang post mount. Ito yung sinasabi ko sa inyo na cable actuated hydraulic niya. So, pag cable actuated, ibig sabihin niya, yung cable niya, o yung hatak niya, ay naka-cable. Ito. Yan, yung hatak niya, cable yan. Pero yung hydraulic niya, yung piga niya nandito. Ayan, nandito yung kanyang piga sa banda dito. Ayan, kita-kita dito, may nakalagay na mineral doon. Ayan, mag-focus. Mapapahiya tayo, mag-focus ka. Ayan, focus, ay may mineral na nakalagay doon. Ayan, Bosul. So, nandiyan yung hydraulic niya. Hindi siya yung literal na full hydraulic. Yan yung tinatawag na cable actuated hydraulic. Dito naman, sa seat post, 27.2, alloy na to, and quick release yung kanyang seat clamp. Ito, ball bearing pa, bakal, single bolt yung kanyang seat post. Beta yung upuan, malambot-lambot na rin. Yung fork niya to, yun nga lang, bakal. Bakal yung fork na ginamit. And dito naman sa unahan, same lang din, 700 by 45C, 32 yung kanyang spokes, double wall alloy rim. Yung hubs niya ay alloy. And seal bearing na rin yan. So compass, malaki-laki yung gulong na rin yan. Dito, sa kanyang may pagka-aero. Ito yung nagustuhan ko dito. Ayan, meron siyang palmer's dito. 420mm ball bearing headset. And may pagkamaliit lang to. Ay, nasa 60 to 50mm lang yung kanyang stem. And yung brake and shifter na ginamit ay Sensa Ignite. Kay Crosta Bento 3 naman tayo. So yung frame nito ay glossy. Kitang-kita nyo dito. Elegante tignan. Crosta Bento. Nandito yung Bento. Sa taas yung 3. May lagayan na ulam. Ayan.
Yung head tube, ay feeling ko ito yung tapered na head tube, mahaba. Ayan yung logo ng Rosna. Yung sinukat ko to, mas malaki pala to. Yung seat tube nito ay 50. Ayan, 50 yung seat tube, yung effective top tube naman ay 55. So, mas malaki lang na 1 cm yung top tube nito ni Beta Half Moon dito kay Bento. So, 1 cm. 55 cm, effective top tube, ito naman ay 56. Mas malaki yung seat tube dito. 50, ito naman ay 45. Akala ko 50 lang to, so malit na konti ito. Lagay natin na ulang. Down tube, seat tube, meron. Ayan, kita dito. 49, pero sinukat ko, 50 yan. Yung haba niyan. Yung FD ay Sensa Ignite. Ito yung naka-brace on. Yung dito naman ay nakakalampa. Yung Ignite dito. Ayan. Dito naman tayo sa kanyang crankset 50-34 Halotech. May lago sa pumunta sa mundo nila Eugene. 170mm and alloy na yung chain nito. Ay stock din. Yung ABD, same lang din, same sa Ignite. Ito naman 11. 9-speed din to, 11, 28 teeth nga lang to. Kaya mas maliit yung ginamit dito ang sprocket. So 28 teeth alloy seal bearing ko yung ginamit. Mas maliit yung ano nito, 140mm yung kanyang rotor. Ayan, and naka-mechanical yan. Quick clearance na rin sa likod. Double wall alloy rim, spokes 28, hindi ako nagkakamali. And naka-parehas na valve. 700 by 40C yung ginamit dito. Gravel. Chaoyang Gravel GP yung ginamit. So maganda yung gulong. Isa yan sa pinakagustuhan ko dito, yung gulong niya. Ayan no. Yan yung 40C. Maluwang-luwang pa nga eh. Kung gusto nyo gawin 45C din, so bahala na kasi mga buhay nyo. Decision nyo yan, pero okay na rin. Yung fork naman ito ay alloy na. Compare doon ay bakal pa. Mas maganda yung fork ito para sa akin ng sariling opinion. Dito naman 28 din. Parehas na parehas yung wheelset dito sa unahan at sa likuran. Nakaparehas na valve. Chaoyang Gravel GP 700/45C, 28 spokes, 140mm. And mechanical nga lang to. Yung ginamit dito. Dito naman head tube ay tapered. Headset naman ay ball bearing pa, mas mahaba ng konti, mas mahaba talaga. Nasa 80 to 90mm yung ginamit dito. Na stem, 420mm para silang naka-flat dito. Yung kanilang mga bar or drop bar, pero yung flat mas malambot nga lang yung ano nito. Ayan, kaysa dito. Ayan, mas malambot. Siguro mas maganda pagkakalagay dito. Stand pa kayang parang. Ayan. Ayan yung ginamit na brake and shifter ay Sensa Ignite din. So, yung mga presyo nito, papagandin ko namin sa inyo, si Beta Half Moon Keeper Edition or hydraulic version. Nilabas to ng 2022 kung di ako nagkakamali. Kasi yung gamit kong si Beta Half Moon Mechanical ay 2021. Ito na. 12,700 pesos yung kanilang cash. So cash payment na lang tayo, 12,700. Yung cable actuated hydraulic, ito naman hindi na cable actuated hydraulic, 13,800 pesos. So 1,100 price difference. Ano nga ba yung masasabi ko dito sa dalawang ito? Para sa akin, kung lusungan, kung lusungan ang labanan na, kung lusungan na, dito na ako sa cable actuated hydraulic kay Beta. Kasi nga, mas safe para sa akin, naka-disc brake ka na, tapos naka-hydraulic ka pa. Para sa akin mas safe ilusong pag naka-hydraulic ka. Mas panangatag ako sa mga ganyan. Sa Beta Half Moon ko kahit mechanical yun, nilulusong ko yun eh. So mga matatarik. Pero ito kasi, ay 140mm, pero mechanical siya. Dito naman kay Crosta Vento 3, ang dami ko nagustuhan dito, yung kanyang frame, yung kanyang fork alloy na Gravel GP Chaoyang 700/40C and naka-Halotech 50-34. Ito naman kasi bakalukan yung fork. Ito yung downside dito. Bakalukan yung fork, although yung ups niya ay alloy seal bearing, pareha sila. Hindi nga lang nakaparehas na valve, naka-threaded valve siya dito. 4252. Ang downside dito sa gantong setup, para sa akin sarili ko opinion pag inahon mo to medyo mabigat to. Yung 4252, although yung likod mo ay 1140 teeth, medyo may kabigatan din talaga yan. Pero sa patag, mang-iiwan ka sa patag dito sa ganyan. Sa ganyang gearing mo, no? Sa ahonan siguro, ito may palag to. Ito ay naka-Halotech 50-34, taka-11, 28 teeth, no? So medyo mahihirapan ka kasi nga mas konti yung doon, pero dito kasi mas malaki. Yun nga lang, malaki naman yung sprocket na, yung ano mo dito, yung chainring mo. So siguro sa ahonan, siguro almost pa, depende siguro sa ano, sa ensayo mo. Sa long ride, sa patag, pareha silang applicable.
Halotech lang to versus ito hindi. 50-34, ito naman ay 42-52 kung di ako nagkakamali. 45C yung gulong, sobrang lapad dito. Ito naman 40C. So siguro sa gulong, dito ako sa gulong ito yung 45C, pero kung sa design, dito kayo. Kaya mas maganda yung design nito, to be honest, yung kaya Bento 3. Yung fork naman ito ay alloy na, ito naman ay bakal pa. So yun lang downside talaga. Ayan, nagustuhan ko yung fork nito, yung frame, and yung kanyang Halotech. Yun nga lang, 11.28 teeth, pero ito kasi hindi siya naka-Halotech, 4252. Ito talaga yun, ito yung literal na gravel setup, 4252. And Concast pala to. Conquer pala. Beta Half Moon Keeper Edition na Conquer Edition. So, ayan, yung frame nito ay 45, yung effective top tube 56. Ito naman ay 55 effective top tube. Ito medyo malaki-laki to, panghigante to. 50 yung size niyan. Maliit nga lang yung rotor na ginamit dito, 140. Dito ay 160. Siguro sa sarili ko pa yan kung bibili ako ng gravel bike sa dalawang to pinagpipilian ko. Kung gusto ko ng hydraulic siguro, dito na ako, 12.7. Ayan. So kung lusungan, mas panatag ako sa ganyan setup. Cross na 23, ito yung pinili ko nung last time na vlog ko dito. Ayan, 13,800 pesos. Maganda yung looks, formahan, Halotech, maganda, wala ka na i-upgrade. Ito, 12.7. Kung on the budget ka, 12.7. Pero kung kaya mo pang isagad ng hanggang 13.8, isagad mo na din. Kasi siguro ang lamang lang ni Beta dito ay yung gulong, tsaka yung kanyang cable actuated hydraulic. Siguro ito, pag binili mo ito ng hydraulic, yung nabibiling ganyan, yung Zoom, yung hydraulic, siguro okay na rin niya kasi ito kasi naka-Halotech na, ito hindi pa. Although mataas yung gearing nito, 1140 teeth, ito naman 1128 teeth. Siguro ito na lang, upgrade mo na lang yung sprocket ito. Okay na rin yung ganyan. Halotech na rin naman to, ito kasi ay hindi pa. So napakaliit ang price difference, siguro para sa akin ito pa rin yung pipiliin ko. Pero kung lusungan talaga ito. Pero kung ginawa nyo ng hydraulic to, ito. Ang gulo, di ba? Gawin nyo lang hydraulic to, okay na to. Si Crosta Bento 3. So 1,100 difference. Crosta Bento 3 versus Beta Half Moon 15 katapusan. Mas mahaba nga lang ng 1 cm yung effective top dito kaysa dito. Ito ay 55. Ito naman ay 56 yung effective top tube. Tsaka bakal yung fork na to. Ayan. Compare dito. Naaloy na. Sa pogi, sa looks, ito. Sa brake, and sa gulong, ito. So para sa akin, mas madaming points si Crosta Bento 3. So pasensya na, Beta Half Moon. Keeper Edition, okay din yung gantong setup, literal na gravel 45C. So kung habol nyo, hydraulic, tsaka yung gulong na malapad, dito kayo. Pero kung gusto nyo, mas poging setup, Halotech na, konti na lang i-upgrade mo dito. Alloy na yung fork, compare dito sa bakal. Dito ka na. Yung isa ko dating 13,800 pesos, ipa-hydraulic mo na lang. Ayan, pogi na rin to. So kung kayo ba pipiliin, anong pipiliin nyo sa dalawa? Crosta Bento 3 ba? O sa Beta Half Moon 15 katapusan? So, comment nyo yan sa baba. So like, comment, share, subscribe, umaambon na. Nababasa na tayo dito, tignan nyo. Like, comment, share, subscribe. Go pa rin tayo, kaya tayo katindi mag-vlog. So be it. I love you all. Dito lang yan. Dito nga pala mabibili kay Budget Bus Cavite. Meron silang Shopee page. Itong dalawa na to. Yung mga links niyan, Shopee link. Kung gusto nyo orderin yan via Shopee, ilalagay ko sa baba, sa description ng video na to, and sa comment section. Si Crosta Bento 3 versus Beta Half Moon 15 katapusan. So ang nanalo ay si Crosta Bento 3 pa rin dahil napakalaki ng advantage ito kaysa dito. Nabanggit ko na yung kanilang mga differences. So like, comment, share, subscribe. Pwede nyo lang i-home credit dito kay Budget Bus Cavite. So yung mga Ellen, like, comment, share, subscribe. So be it. I love you. Signing out.